magandang umaga, magandang buhay. Tsaa muna tayo. 12:30 in the afternoon. Bago ako mag-Christmas decoration. Hindi pa tapos yung Christmas tree ko, so dadagdagan ko pa yun. Tea muna tayo. Rice tea. Tsaka chiffon cake by Janine. Sabi ng asawa ko, Uncle Tetsu daw ang lasa. Hindi siya matamis. Masarap siya. So, dusting muna ako and then decorate kung ano pa ang pwede kong gawin. Basta panoorin nyo na lang ako. Masamang aking pakiramdam. Okay. So, this one, it's like 5 years na siguro nagawa ko. Lahat ng bote ng alak, pinag-inuman namin ng asawa ko. Ginagawa kong Christmas decoration. Instead na pero hindi naman lahat, kasi kung lahat, wala na. Makabuo ako ng isang bahay. Kaya yan. Ito, lagyan ko yan ng damit. Muntik ng mahulog. Ayan, si Jack Katniel. Dadamitan natin yan. Si Jack Katniel. At saka si Jean. 4 kantos. Malaking Jack Katniel. Dadagdagan pa natin yan ng laman para gaganda. Tapos ito, mga tinali-tali ko lang yan. Matagal na mga to. Ituloy ko palang kwento ko yung kahapon. Kahapon, the other day. Basta, ang huli doon ay noong grade 3 ako. Tapos ngayon, grade 4, may ginawa akong kababalaghan. Friday, nandun kami sa school. Nag-lunch with nakahanap na ako ng friends ko kasi grade 4 na ako eh. Sabi ko, tara na sa bundok namin. Marami kaming tanim. Sumama naman ang mga kaibigan ko, kaklase ko. And then, dumaan kami sa lugar na hindi pwedeng makita ng aking tatay o nanay, yung walang makakita sa amin. So yun, umakyat kami. Namangha kami sa mga sangkis ng nanay ko. So ang ginawa ko, kinuha ko lahat ng mga sangkis na yun, ibinigay ko sa mga kaibigan ko at saka sa aking teacher. Nagpasip-sip ako, baka sakali maging 3rd honor ako ulit. At least 3rd honor, kahit 11 lang kami. Eh, naging 3rd honor nga. Pag uwi ko sa bahay namin, ang expect ko ay pupunta kami sa bundok para kunin ang mga baka, iuwi namin. Pero hindi. Sabi ng tatay ko, upo ka sa tabi ko. So, umupo naman ako. And then, ang sabi lang niya sa akin, alam mo ba na ang mga sunkist ay ibebenta ng nanay mo sa linggo? Hindi ako umimik, wala akong imik. Alam mo yon, sabi niya. Hindi, ayon, pinalo ako. Saan mo dinala ang mga sunkist? Ibinigay ko po sa teacher ko at saka naghati-hati kami ng mga kaklase ko. Next time, huwag mo nang gawin yan. Opo. Umiyak ako dahil masakit. Ang ginamit niyang pamalo ay bulawit. If you know bulawit, it's the manipis na kawayan. Yung kanyang ginawa para sa puwet namin. Nasaktan ako doon, umiyak. And then, sabi niya, sige na, magluto ka na ng rice. Sabi ko sa tatay ko, ilan po ang iluluto ko? Sabi niya, nabaybayag ka nga, luto na mo pa ang mulutwang.
pinalo niya ako ulit. So, 2 palo. Yun ang alaala na hindi ko makalimutan sa aking tatay. Alam niyo ba kung bakit na ikukwento ko lahat ngayon ang aking buhay nung ako'y bata? Every time na nagde-decorate ako ng Christmas tree or Christmas, yung malapit na ang Christmas, naisip ko ang tatay ko. Naisip ko ang family ko sa Philippines. Kaya magkwento na lang ako para mais the pain. Mais the pain. Mawala ang pain dito sa aking dibdib. Hay, tapusin ko na nga ito. Okay. I think I'm good. Yung mga Santa Claus kong Jack Katniel. Magluto muna ako. Magulo ang aking bahay. So, naluto na, hindi ko na ipakita kung paano ko niluto. But this is sinigang. And the things na I added na masarap ay ang apple. I-try nyo may apple ang yung sinigang. Sobrang sarap. Yung tubig niya or yung sabaw niya mas sweet. Kaya ang aking kagor, wala pang alas 5, kakain na daw siya dahil gutom na gutom. Nasarapan sa aking niluto. Simple lang, sinigang na baboy, taba-taba, buto-buto, at saka yung lasag. Ano yung lasag? Yung meat niya. Dahil wala akong ibang gulay, nilagyan ko lang itong bok choy, and then additional patatas, kamatis, onion, pepper, and then yung apple. Of course, yung sinigang mix. So, yan. Good. Anong lasa? Uncle Tetsu? Dinner time na, kakain na ako. Pero hindi ko ipinakita kung paano ako nagluto ng sinigang with apple. Sarap. Maasim-asim na sinigang with apple. Again, thank you again for watching and see you again next time. Make sinigang with apple the best. Bye!